Is the so-called Boy Dila of San Juan. Lexter Castro apologizes after a viral video showed him dousing a rider using a water gun during the Wata Wata Festival. The 21-year-old resident made his apology at the office of San Juan City Mayor Francis Zamora. He expressed his desire to personally apologize to the rider. Humingi po ako ng paumanhin sa inyo sa mga sabi ko po sa inyo, lalong-lalo na po sa rider, humingi po ako ng tawad po sa inyo at gusto ko po kayong makita sa personally na gusto ko po sa inyo humingi ng paumanhin po. Zamora says no charges could be filed against Castro unless the affected rider or other motorist impacted by his actions choose to file a complaint. Sakaling yung rider na binasa niya, nasira ang cellphone o di kaya ang laptop, pwede siyang kasuhan ng reckless imprudence resulting to damage to property. Pero depende ngayon yan kung yung rider na ito ay pupunta dito upang mag-file ng complaint. Kalat na kalat talaga yung itsura niya sa online 'di ba? Yung mga netizens, iba't ibang mga memes yung nakikita natin at he was dubbed nga as Boy Dila. Castro, yung kamag-anak mo. Hindi ko yung kamag-anak dahil hindi kami mahilig mambasa ng tao. Sayang sa tubig. Sayang sa tubig. But ako. at the end of it all, si Boy Dila will benefit from all of this dahil kilala na siya ng tao and sana naman yung newfound fame niya magamit niya sa kabutihan. Totoo. Oo. Ang dila niya, sana ituro niya paano yumaman ang tao, di ba? Paano mo yayaman? Saan papuntang San Juan? Saan papunta sa bangko? Yak, pangit. Boy Dila diba? Oo. Use your tongue for greatness and goodness. Oo, makapangyarihan ang ating mga dila, di ba? Yung mga sinasabi natin. Katawa-tawa. Di ba? Yung mga sinasabi natin makapangyarihan. Masyadong maaga pa para pag-usapan yan. Pero hindi, on the serious hindsight, note, on serious 'di note. ba? Mabuti yan nakapag-apologize na siya kasi marami nga naghahanap sa kanya, may mga chismis, gumagawa pa ng mga fake account na nagla-live pa siya sa FB, ganyan at Yes. mayabang pa daw, etc. Pero I don't think naman na in all intents and purposes na he meant harm. Nadala lang siguro siya sa festival o nagka ng emosyon, di Basta ako, ba? tingnan natin ng mas malalim din yung itong nangyari sa Wata Wata Festival bago tayo mag-move forward dun sa isa pa nating balita. Kasi ako, for me, sayang yung tubig dun sa Wata Wata Festival na yan. Diba? Dapat itigil na nila. Dapat siguro may ibang paraan how we celebrate yung kanilang festival. Kaso hindi na nga tatawaging Wata Wata. Hindi na sa dry festival na. Festival na lang.